Yo, Kirara. Maraming salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello, Sir Kira. Gusto ko lang pong ibahagi itong karanasan ko sa isang tao na natulungan ko sa pamamagitan ng aking di sinasadyang pag-aastral. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin maiwasan ang kusang pag-aastral. Kahit ilang beses na akong pinagsasabihan ni Kuya Pilo na mag-ingat. Hindi naman po palaging nangyayari. Pero may mga pagkakataon talaga na nakakapag-astral ako ng hindi sinasadya. May mga ganito talaga, mga taong hindi nila alam na naglalakbay na pala ang diwa nila. Marami na rin po akong natulungan, pero karamihan ay hindi naman malala ang lagay. Ngunit itong ibabahagi ko po ngayon ay isa sa pinakamatindi kong naranasan. Nangyari ito noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Una ko siyang nakita sa astral. Isang lalaking mataba, mahilig kumain at uminom ng alak. Nakita ko ang ginagawa niya habang wala siya sa katawan niya. Ang kakaiba po, kapag nasa astral ako at nakakasalubong ang ibang kaluluwa o diwa ng tao, kahit hindi ko sila nahahawakan, nagkakaroon agad ako ng mga vision tungkol sa kanila. Parang kusa pong ipinapakita sa akin ang mga dapat kong malaman. Kaya agad ko siyang tinanong, "Bakit ka naglalakbay, diwa? May kakayahan ka rin ba sa espiritual?" Pero ang sagot niya, "Ano? Wala akong alam dyan. Tsaka bakit ba?" Doon na ako nagsimulang kabahan. Kaya sinabi ko sa kanya, "Bumalik ka na sa katawan mo. Delikado yung ginagawa mo. Baka ikamatay yan ng katawan mo. O mamaya, masaniban ka pa ng ibang spirito." Pero, imbis na seryosohin yung sinabi ko, ay tinawanan niya lang ako. Sabi niya pa, "Pinagsasasabi mo? Bobo ka ba? Hindi mo ba nakikita? Andito yung katawan ko." Nagulat ako sa sagot niya. Kasi parang buo ang paniniwala niya na nasa normal siyang kalagayan. Pero sa paningin ko, malinaw. Wala siya sa kanyang katawan. Ramdam ko na nasa astral form siya. Naglalakad sa isang spasyo na hindi niya ganap na nauunawaan. Kaya naman diniretso ko na siya. Sabi ko, "Hindi mo nauunawaan. Tara, samahan mo ko. Puntahan natin ang kwarto mo. Tignan mo. Tignan mo kung nandoon pa ang katawan mo o wala na." Pumayag naman siya, kahit halatang hindi siya kumbinsido. Naglakad kami ng napakalayo. 100 pakiramdam ko ay tila walang hangganan. Para kaming naglalakad sa pagitan ng dalawang mundo. Tahimik ang paligid, pero mabigat ang pakiramdam. Habang naglalakad kami, naramdaman ko pa na parang may mga matang nakamasid sa amin. Mga nilalang na hindi ko maipaliwanag kung ano, pero alam kong hindi sila tao. Pagdating sa bahay nila, pumasok kami at tinungo namin ang kwarto niya. Pagdating namin sa kwarto niya, pagpasok namin, sobrang kalat. May mga bote ng alak sa sahig. May pagkain sa lamesa. Parang laging may inuman. Pero nang tumingin siya sa kama, bigla siyang natigilan. Nakita namin doon ang katawan niya. Nakahiga ito. Walang malay at parang natutulog lang.
Napatingin siya sa akin na parang noon niya lang napagtanto ang kinalalagyan niyang sitwasyon. Nanginginig pa yung boses niya nang tanungin niya ako. Bakit ko nakikita yung sarili kong nakahiga doon at natutulog? Nandito ko ah. Anong ibig sabihin nito? Doon ko na mas lalong ipinaliwanag sa kanya. Sabi ko, naglalakbay ang diwa mo. Hindi mo sinasadya. Pero dahil mahina ang koneksyon mo sa sarili mong katawan, marahil dahil sa alak o sa kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, nakalabas ang diwa mo at naliligaw ka na. Noon pa lang nagsimulang magbago ang aura niya. Ang yabang at pagtawa niya sa akin kanina, napalitan ng takot at pagkalito. Nakiusap siya sa akin na tulungan ko siya habang nanginginig pa sa pagsasalita. Sabi ko sa kanya, sige, tutulungan kita. Basta sundin mo lang ang sasabihin ko. Tingnan mo yung katawan mo. Kung ano ang posisyon niya ngayon, gayahin mo lang din dito sa astral. Iyon ang magiging tulay mo sa pagbalik. Nakiusap na rin ako sa mga gabay ko. Tahimik akong nananalangin sa loob-loob ko. Hinihinging bigyan nila ako ng lakas at liwanag para matulungan ko siya. Maya-maya, narinig ko ang boses ng isa sa mga gabay ko. Mahinahon pero matatag ang pagkakasabi. Ganyan ang nangyayari sa mga taong inaabuso ang katawan nila. Lalo na yung mahihilig uminom ng alak at kumain sa disoras ng gabi. Hindi nila alam na sa bawat ginagawa nila, may epekto ito hindi lang sa pisikal nilang katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Unti-unting humihiwalay ang diwa nila sa katawan. At kapag hindi sila nagbago, maaari nila itong ikamatay. Tumingin ako sa katawan niyang nakahiga. Ang sabi pa ng gabay ko, Tingnan mo ang anyo niya. Mas mataba pa siya sa'yo. Sobrang laki niya. Apektado na ang daloy ng enerhiya sa katawan. Wala siyang balanse. Bumababa ang resistensya at bukas ang katawan niya sa masasamang elemento. totoo Sir Kira, sobrang taba niya. Masasabi kong para na siyang dambuhala. Hindi lang basta mataba. Yung tipong mapapatigil ka talaga kapag nakita mo. At habang pinagmamasdan ko siya, ramdam ko na hindi lang pisikal ang mabigat niya. Mabigat din ang enerhiya niya. Mababa ang vibration niya at parang may nagkukubli pa sa likod nito. Parang may nakaabang lang na sumanib kung sakaling hindi na siya makabalik agad. Kaya naman nagmadali na kami. Tinuruan ko siyang huminga ng malalim. Sabi ko, isipin mo ang sarili mo na bumabalik sa katawan mo. Ulit-ulitin mo rin sa isip mo. Babalik ako. Babalik ako. Huwag mong hayaan na matakot ka. Kasi kapag pinanghinaan ka ng loob, hindi ka makakabalik. Tapos nagsimula na akong magdasal. Seryoso. Buo ang paniniwala. Inusal ko ang mga salitang itinuro sa akin ng gabay ko. Sa bawat salita, para akong ginagabayan ng liwanag. Napansin kong unti-unti siyang napapikit. Nagsimulang lumiwanag ang paligid. Ramdam kong may koneksyon na siya ulit sa katawan niya. Nang makita ko na nakabalik na siya, ay saka lang ako nakahinga ng maluwag. Unti-unti ko na rin naramdaman na parang hinihila na rin ako pabalik. Parang may puwersang dahan-dahang kinakalas ang koneksyon ko mula sa astral realm.
Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Umalis na rin ako at bumalik na sa katawan ko. Habang bumabalik ako, ramdam ko pa ang bigat sa dibdib ko. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na baka hindi ko siya naaabutan kung natagalan pa ako. Bago tuluyang pumikit ang paningin ko sa astral, tumingin ako sa likod ko. Nakita ko siyang nakahiga na sa kama. Humihinga na ng maayos. Payapa at kalmado na. Hindi na katulad ng nakita ko nung una. Pagdilat ko ng mga mata ko sa pisikal na katawan ko, parang may dumaan na malakas na hangin sa loob ng katawan ko. Nanlalamig ang batok ko. Nanginginig pa ang mga kamay ko. Ganon kasi talaga ang pakiramdam pagkatapos ng isang mabigat na astral travel. Lalo na kung may kinalaman sa pagsagip ng ibang kaluluwa. Tahimik ang paligid ko. Madilim pa. Pero alam kong may mga spiritual na nilalang na nakamasid sa akin. Hindi sila nagpapakita. Pero ramdam ko ang kanilang presensya. Parang nagpapaabot ng pasasalamat sa ginawa ko. Hindi iyon ang unang beses na tumulong ako sa astral. Pero iyon ang isa sa mga karanasan na hindi ko malilimutan. Hindi ko rin alam kung maaalala pa ng lalaking yon ang nangyari sa kanya. May mga pagkakataon kasi na pagkabalik ng tao sa kanyang katawan, nagkakaroon siya ng amnesia. O kaya'y panaginip lang ang tingin niya sa lahat. Pero para sa akin, malinaw ang lahat ng yon. Isa yon sa mga misyon kong ginagampanan. Isa sa mga rason kung bakit ako nabiyayaan ng kakayahang mag-astral kahit hindi ko sinasadya. At sa puso ko, pinapanalangin ko na sana pagkatapos ng karanasang yon, magising siya sa katotohanan na hindi biro ang larong ginagawa niya sa sarili niyang katawan. Na sana matuto siyang alagaan ang sarili niya. Hindi lang para sa pisikal niyang buhay, kundi para rin sa kaluluwa niya na halos nawalay na. Yung pangalawa kong karanasan sa pagsagip sa astral realm ay isisend ko po dito kapag na-post na ito. Hindi po ito gawa-gawa lang, Sir Kira. Hindi ko po ito isinulat para lang magkwento ng kung ano. Alam ko po sa sarili ko na ang bawat salitang inilalabas ko ay may bigat, may katotohanan, at may pinangahawakang pananampalataya. Hindi po biro ang pinagdadaanan ko tuwing ako'y humihiwalay sa sarili kong katawan. Lalo na kapag hindi sinasadya. At mas lalo pa kung may nilalang o kaluluwang kailangan ng tulong. Ang mga ganitong karanasan, Sir Kira, hindi ko rin pinipilit mangyari. Hindi ito parang isang pelikula na pwede kong patigilin kung gusto ko. May mga gabing tahimik ako, pero bigla na lang akong nahihila sa isang lugar na hindi ko alam. At sa pagmulat ng aking espiritu, andun ako. Kasama ang mga kaluluwang naliligaw, mga diwang naglalagalag, at minsan, mga nilalang na nananamantala ng kahinaan ng ibang tao. Alam ko po sa puso ko, hindi ito normal na panaginip. Hindi ito guni-guni. Ito ay totoo. At ang bawat detalye na ibinabahagi ko galing sa aktual na karanasang pinagdaanan ko ay may saksi akong mga gabay. May pakaramdam na hanggang paggising ay hindi nawawala. Kung kaya't bago ko ibahagi ang susunod na karanasan ko, nais ko munang bigyang diin na ang lahat ng ito ay bunga ng biyaya. O kung minsan, pasanin ng kakayahang hindi ko hiningi pero itinakda para sa akin. Minsan nakakabigla, minsan nakakapagod, pero dahil alam kong may mga nilalang na umaasa at may mga gabay na umaalalay,
tinatanggap ko ang misyon. Kahit tahimik, kahit walang nakakaintindi sa akin sa araw-araw. At ngayon, habang isinusulat ko ito, buo ang loob ko na ibahagi ang susunod kong karanasan. Hindi para magyabang, kundi para magpatotoo na sa kabila ng lahat ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mga mata, may spiritual na labanan na patuloy na nagaganap. At tayong may mga kakayahan ay tinatawag para tumulong. Hello, Sir Kira. Subukan ko lang din mag-send ng kwento ko. Kaso, hindi ako magaling magkwento o magsulat ng kwento talaga. Kayo na pong bahala, sanang magayos nito. Tawagin niyo na lang akong Esme. Taga Laguna po kami. Nag-decide kami ng partner ko na magpakasal at bumukod na agad. Nitong taon lang din po. Civil wedding lang yon. Kaya madali lang ang naging proseso ng pagbukod namin. Unang buwan po namin sa apartment, wala pa kaming masyadong gamit. Yung mga necessities lang talaga. Karamihan puro pang kusina. Mga pangluto, plato, kutsara, at ilang mga appliances. Tapos sa sala namin, nandoon yung foldable table pa na maliit lang at tag-iisang upo ang bilog. Yun lang. Tapos bukod dun, wala pa talagang kahit na ano. Sa bedroom namin, foam lang. Tapos damitan namin. Tag-isa kaming storage box ng asawa ko na magkaiba pa nga. Nag-uunti-unti lang kami kada sahod namin. Hindi pa din kami kumpleto sa ngayon. Pero unti-unti nang nagkakalaman ang bahay namin. Isa sa dahilan nun, dahil yung nanay ko, palaging may dinadalang gamit para sa amin. Isa na doon, ang isang second hand na cabinet na merong malaking salamin. Pagdating nun sa bahay, hindi na agad maganda ang pakiramdam ko. Fan kasi si mama ng Japan surplus. Sabi nga niya, basta gawang Japan, siguradong matibay. Hindi ko rin naman ikinakaila yun. Parang 50% ng gamit namin sa bahay ng parents ko galing Japan surplus. At lahat talaga, maganda pa. Konting barnis, mukha na ulit siyang brand new. Pati mga pang-display ni mama na mga wood carved animals. May mga paintings. At yung mga frames, doon din galing. And to be honest, Sir Kira, 4 lang kaming nakatira sa bahay. Pero para kaming punong-puno doon. Kaming dalawa lang ng kapatid ko ang madalas na makaramdam. At kahit ano pang sabihin namin kay mama, palagi niya lang sinasabi na imahinasyon lang namin yun. May isang beses pa nga, nag-uwi si mama ng Japanese doll. Kinagabihan nun, yung kapatid ko, takot na pumasok sa kwarto ko. Nagising daw siya kasi nakaramdam siya ng uhaw. Pagtayo daw niya, napansin daw niya agad yung anino ng babae na merong mahabang buhok. Nagbukas daw siya agad ng ilaw para tignan kung saan pwedeng manggaling yung anino na yon. Pero wala daw. Clear ang buong kwarto niya. Imposible na magkaroon o may makabuo ng anino na kasing laki ng kanya. At sa takot nga niya, sa kwarto ko na siya dumiretso. Sinabi agad ng kapatid ko yung nangyari sa kwarto niya nung gabi. Pero imbis na mag-alala si mama, nagalit pa. Kung totoo man daw yung nakita ng kapatid ko, inano daw ba siya? Wala naman daw nangyaring masama sa kanya. Tapos nun, nanahimik na kami. Parang gusto pa ni mama na may mangyari muna bago siya maniwala.
Pero dahil pinaghihinalaan na nga namin yung Japanese doll na yon, ginawan na lang namin ng paraan para mawala yon sa bahay. Hoarder palagi sila mama at papa ng Japan surplus. Siguro nga wala silang nararamdaman talaga kasi hindi pa sila tumitigil sa kakabili kapag may nagugustuhan sila. Ngayon, eto na naman nga. Dinalhan kami ni mama ng cabinet para daw mai-organize namin ng maayos ang mga damit namin at hindi palaging lukot. Itsura pa lang, alam ko na nagaling yun sa Japan. Kaya gusto ko sanang tanggalin. Ang problema lang, pinadiretso ni mama sa bahay namin yung cabinet. Wala na akong nagawa kundi ipasok yun sa bahay. Dahil ayoko namang magtampo si mama sa amin. Lalo pat ginastusan niya yon para makatulong sa amin na nag-uumpisa pa lang nun. Iniwan ko muna yun sa sala namin habang nag-iisip ako ng pwedeng dahilan para hindi tanggapin yung cabinet na yon. Baka sakali lang na may maisip na dahilan. Siguro ilang araw din bago ko sinukuan. Kasi yung asawa ko din, nahihiya kong ibabalik namin yun kay mama. At baka nga magtampo pa. Siyempre nilinisan muna namin yon bago ipinasok sa kwarto. Akala ko okay naman. Kasi wala naman akong nararamdamang kakaiba noong mga unang gabi. Pero hindi pa rin talaga ako makomportable doon sa cabinet na yon. Pero wala naman akong nakikita. Isang gabi, maaga kaming nagpahinga ng asawa ko. Nakahiga na lang kami nun. Naglalaro siya. Ako naman, nag-FB. Mabilis akong inantok nun kasi pagod talaga ako nung araw na yon. Kaya hindi ako nagtagal sa pagsiselfone. Kwento ng asawa ko, natawa na lang daw siya sa akin kasi ang bilis kong naghilik. Parang pagbaba ko pa lang daw ng cellphone, naghihilik na ako. Since malamig nung panahon na yon at hindi pa ako nakapagkumot, umupo daw siya para makumutan ako. Habang binubuklat niya yung kumot, nakakita raw siya ng itim na bulto doon sa salamin ng cabinet. Nakatayo daw yun sa gilid ko. Pero nung tumingin naman daw siya sa mismong tabi ko, ay wala naman siyang nakita. Kinamutan niya na daw agad ako, kahit natatakot din siya sa nakita niya. Tapos napansin niya na wala yung paghihilik ko at napalitan daw yun nang parang hirap na hirap daw ako sa pagkakahiga ko. Kaya ginising niya ako. Nung magising nga ako, hingal na hingal naman ako. Kasi hirap na hirap talaga akong makahinga nun na para bang dinadaganan ako sa pagkakahiga ko. Hindi naman ako nananaginip nun o ano. Pero pasalamat talaga ako sa kanya na ginising niya ako nung oras na yon. Tapos pagtingin daw niya ulit sa salamin, wala na yung itim na figura. Kinabukasan niya na ikinuwento sa akin yon. Nag-search na din daw siya agad nun ng mga pwedeng gawin para makleanse ang mga ganong gamit na nabili sa Japan surplus. Ang pinaka-okay daw ay asin. Pero hindi naman namin alam kung paanong gagawin sa asin. Kaya naglagay na lang kami sa maliit na lalagyan ng asin at inilagay yon sa loob ng cabinet. Tapos tinakpan na din namin yung salamin para hindi namin makita yung refleksyon namin kapag nakahiga kami. So far, wala pa naman ulit nangyayari, Sir Kira. Hindi na din namin binanggit o sinabi pa kay mama ko yung nangyari kasi baka magalit lang. May mga kwento pa ako na nangyari naman sa bahay ng parents ko noong hindi pa ako nagpapakasal. Pero sa susunod na lang po siguro. Hanggang dito na lang po. Salamat. Magandang araw sa'yo. Gusto ko lang ikwento ang karanasan ko
noong unang beses akong makatungtong dito sa Saudi. May 2011 nang dumating ako dito sa Saudi. First time ko lang dito sa Middle East. Sa ospital ang trabaho ko. Maintenance dapat. Kaso nagbakasyon daw yung isang maintenance personnel na magte-train sana sa akin. Kaya nung unang linggo ko doon, wala akong ginagawa. Madalas tambay lang ako sa room na pinag-i-stayan namin. Bale nasa rooftop pala ng building yung room namin. 3 kaming Batanggenyo doon. Isang gabi, naisipan kong lumabas at tumambay sa may rooftop. Siguro mga 9 PM yon. Nakatayo lang ako doon, tumatanaw-tanaw sa paligid at sa mga tao at sasakyan na dumadaan. Maya-maya, may nakita akong kulay itim na marahang naglalakad sa kabilang kalsada. Hindi ko mawari kung ano yon, kaya pinakatitigan kong mabuti. Parang ako lang yung nakakakita sa kanya kasi dinadaan-daanan lang siya ng mga taong nakakasabay at nakakasalubong niya. Hindi ko alam pero kinilabutan ako dun. Kaya naman pumasok na lang ako sa loob ng room namin. 10:30 PM, nagdatingan na yung mga kasama ko. Nakwento ko sa kanila yung nakita kong nakaitim na naglalakad sa kalsada. Pinagtawanan lang nila ako. Tapos ang sabi nila, tao lang daw yun. Malamang babae na nakasuot ng abaya at naka all black. Which is common naman pala dito. Ganon daw talaga ang suot ng mga babae dito. At dahil nga mag-iisang linggo na at wala pa akong ginagawa, tinawagan ako ng employer at sinabing mag-drive na lang daw muna ako. And since marunong naman akong magmaneho at yun naman kasi talaga ang in-applyan ko sa Pinas, sumigi na ako. Hanggang umabot na ng 8 buwan. Naging permanent driver na talaga ako ng laboratory. Kasi hindi na bumalik yung maintenance namin. Pero okay lang sa akin. Actually, mas pabor nga Kasi may service ako. At ang trabaho ko lang, pick up dito, deliver doon, tapos sundo ng mga staffs. Yun lang ang trabaho ko. Hanggang sa naging kaklose ko yung isang babaeng office staff namin. Tawagin na lang natin siyang Kristal. So naging close nga kami. At makalipas ang ilang linggo, ay naging kami na nga. Aaminin ko, Sir Kira, di talaga ako malokong tao. Dito ko lang nagawa yung mga ninja moves ko. Para lang maka-score kay Kristal. So eto na. First Christmas namin yun. 2012. Wala daw siyang nabiling regalo sa akin. Kaya pag uwi ko daw, tawagan ko siya. Hindi daw siya pumasok. Ang duty ko noon ay 6 AM to 11 AM. Tapos 5 PM to 8:30 PM. Kaya mahaba ang bakanteng oras ko. Sa building kung saan kami nagsistay ay hiwalay ang room ng mga lalaki at babae. Sa second floor yung sa mga babae at sa rooftop nga yung sa amin. So pagdating ko, pumunta agad ako sa room nila. Tinawagan ko siya at sinabi kong nandoon na ako. Sagot niya sa akin, siguraduhin ko daw na walang makakakita sa akin pag akyat ko dun. Bawal kasing magjowa sa Saudi, Sir Kira. Pag akyat ko, nakita kong nakasilip na siya sa pinto. At nang makalapit na ako, sabay hila niya sa akin sa loob ng banyo. At ayun na, nangyari na nga ang mainit na labanan. Pero bembang mini lang. Mabilisan lang kasi, tapos nakatayo. Baka kasi mahuli kami. Pag nagkataon, kulong, latigo. Pero grabe yung ungol niya nun. Talagang nakakagana. Sulit ang kaba. After 10 or 15 minutes, natapos na kami. Lumabas na ako agad at umakyat na sa room ko. At mula nun, naging madalas na yung ganong panakaw na sandali namin. Tuwing Biyernes ng madaling araw namin ginagawa, habang tulog pa ang lahat.
Tanghali na kasi silang nagigising ng ganyang araw. Kasi pag Thursday, puyat ang lahat. Dito kasi Friday ang rest day ng lahat ng manggagawa. Minsan naman kapag hindi kami nakakapag-meet ng Friday morning, before lunch na lang kami pumupuslit niyan. Doon naman sa room nila. Sa mga oras na yan kasi, umaalis yung mga kasama namin at nagtutungo sila sa Bata. Isa po yung Pinoy market dito sa Saudi. Pero minsan naman, siya ang umaakyat sa room ko pag nagkakataong nagkakaayaang mag-basketball yung dalawang kasama ko sa room ng Thursday night. Sigurado kasing Friday na ng hapon ang uwi ng mga yon, kaya solong-solo ko yung room namin. So yun, at ganoon na nga yung naging routine namin ni Crystal. Either ako ang bababa o siya ang aakyat. So eto na yung nangyaring kakaiba. May usapan kami na aakyat siya ng Friday ng 12 a.m. Pero di siya magtatagal kasi aalis din sila nun. Maglalabing-labing lang kami. Tapos bababa na siya agad. Alam kong bitin yun. Pero pumayag na rin ako. Kesa naman wala. Mga 11:50 p.m. nagready na ako. Lagi kasi siyang on time. At least nakaabang na lang ako sa kanya sa hagdan. Wala na yung dalawa kong kasama. Mga busy na, pati na yung ibang staffs. Nakita ko na siyang umaakyat ng hagdan. Pinapasok ko na agad siya sa room. Diretso doon sa pwesto ko. Nga pala, yung room namin ay may mga dibisyon na mga cabinet. Kaya hindi kami nagkakakitaan kapag mga nakahiga na kami sa bed namin. So pumasok na siya sa room. Ako naman nasa labas lang muna. Nagmamatsyag. Nakikiramdam. Baka kasi may nakakita sa kanya. Para sure lang. Laging ganun. Habang siya naman ay magre-ready na sa pwesto ko. Para pagpasok ko, bakbaka na agad. Nung masiguro kong wala at clear naman, pumasok na ako. At ayun na nga. Nagsimula na kami. Habang naghahalikan kami, napansin ko parang giniginaw siya. Ang lamig niya tuloy. Pero hinayaan ko na. Baka kako dahil lang sa aircon. Mawawala din yun maya-maya kapag nag-iinit na kami. Umibabaw siya sa akin. Hinalikan niya ang buong katawan ko. Sa puntong yon, sobrang nag-iinit na ako. Pero siya, malamig pa rin. Tinanong ko siya kung bakit ang lamig niya. Hindi naman siya sumagot. Tuloy lang siya sa ginagawa niya. Tapos hinalikan niya ako. Sobrang intense. Kaya wala na. Bumigay na talaga ako ng husto. Bembang Pro Max ika nga. At nung natapos na nga kami, parang normal naman. Liban nga sa malamig pa rin siya hanggang matapos kami. Napansin ko rin na tahimik siya at hindi siya nagsasalita. Pero umuungol siya nun. So nagbihis na siya. Bago umalis, nag-request pa ako kung pwede kaming mag-round 2. At maya-maya na siya umalis. Sagot niya sa akin, aakyat na lang daw siya ulit. Medyo nag-alala ako sa tono ng boses niya. Parang ang tamlay kasi at walang buhay. Pero naisip ko rin na baka napagod lang. Siya kasi lahat ang nagtrabaho. Di niya ako pinakilos. Bago lumabas ng room, chinek ko muna kung clear sa labas. Lalo na sa hagdan at doon sa dadaanan niya. Nung okay na, saka na siya lumabas at bumalik na sa room nila. Tumingin pa siya sa akin noon at ngumiti. SOP namin noon na pagka nakabalik na sa room, ay tatawag kami. Pero siya nung time na yon, hindi siya tumawag. Kaya medyo nag-alala pa ako. After 30 minutes na wala pa, ako na ang tumawag sa kanya. Pero naka-off ata yung phone niya. Nakailang tawag ako pero laging unavailable. Inisip ko na lang na baka lobat at nakalimutan niyang mag-charge tapos nakatulog na.
Kaya naman natulog na rin ako. Mga 11 a.m., nagising ako sa tawag niya. Wala pa ako sa wisyo nun. Basta ang naintindihan ko na lang sa sinasabi niya, sorry daw kagabi. Kala ko pa nga yung tinutukoy niya, yung hindi niya pagtawag. Kaya sagot ko okay lang at tatawagan ko na lang kako siya ulit maya-maya dahil antok pa ako. Mga around 2 p.m. na nung magising ako. Tinawagan ko siya at tinanong ko kung ano ulit yung sinasabi niya kanina noong tumawag siya. Sabi niya, sorry daw. Kasi hindi niya na ako nasabihan na nakaalis na pala sila kagabi at doon na nakatulog sa kabilang building dahil nagkaroon ng konting inuman yung mga babae. Hindi na daw tuloy siya nakaakyat sa akin. Takang-taka naman ako sa sinabi niya. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero hindi. Seryoso talaga siya. Nanayo talaga lahat ng balahibo ko nun. Hindi ako nakapagsalita agad. Kaya natanong tuloy niya ako kung galit daw ba ako sa kanya. Sabi ko lang, sigurado bang doon talaga siya natulog? Oo daw. Kaya wag na raw akong magalit. Kahit daw tanungin ko pa yung mga kasama niya. Nanayo talaga lahat ng balahibo ko nun sa sinabi niya. Di ako halos makapagsalita. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Hindi ko rin alam ang isasagot ko. Kaya sabi ko na lang sa kanya, tatawagan ko ulit siya. Magbabanyo lang kako ako. Di ako halos makatayo nun sa kama ko. Tapos, naalala ko yung ginamit naming pamunas kagabi. Chinek ko. Basa. Ibig sabihin, meron at totoo talagang may nangyari nung gabing yon at hindi ako nananaginip lang. Tuloy pa rin naman ang relasyon at ang routine namin noon, Sir Kira. Pagkatapos nung nangyari na yon. Pero mula noon, di ko na siya inaya doon sa room namin. Ako na lang lagi ang bumababa sa kanya. Hindi ko to ikinuwento sa kanya. Kahit hanggang ngayon, wala siyang alam sa nangyari sa akin nung gabing yon. Baka kasi ma-misunderstood niya at kung ano pang maisip niya. Sa ngayon ay may sarili na siyang pamilya. Ako naman, andito ulit sa Saudi. Pero last na itong alis ko na to. Papahinga na ako sa Pinas after nito. Natanong ko sa mga tropa ko kung anong tawag doon sa ganon. Sabi nila, doppelganger daw ang tawag doon. By the way, Sir Kira, pakitago niyo na lang ako sa pangalang Red. Sana nagustuhan niyo yung story ko. Medyo magulo lang pero ikaw nang bahala. Totoo po itong nangyari sa akin. Bahala na sila kung maniniwala sila. Basta, shinare ko lang sa inyo yung naranasan ko. Salamat po. More power and more stories sa'yo. God bless po and keep safe.